Hello, Katden lovers and Katden followers! Abay, Miss Catherine Bernardo. Nag-trending ang ilan sa mga tagpo kung saan ay may dumalaw sa kanya kaya naging ganito ang kanya. Maraming salamat po. Isa sa mga sinasabing heart ng puso ng pinakabagong season ng PGT, ang Pilipinas Got Talent Season 7, ay si Miss Catherine Bernardo. Kasi kung tutuusin po talaga, wala sa plano ni Miss Catherine. Or hindi po natin nasa hinagap ay hindi natin aakalain ng isang Catherine Bernardo ay mapapabilang sa isa sa pinaka-prestigious na talent search dito sa Pilipinas, ang PGT or Pilipinas Got Talent. Kasi mas nakilala kasi si Miss Catherine sa paggaling niya sa pag-arte at pag-i-endorso ng ilan sa mga malalaking brand sa Pilipinas. Kaya naman masasabi natin kakaiba ito para sa kanya. So, ikinuwento niya rin sa kanyang interview na talagang pinag-isipan niya ng todo kung tatanggapin niya nga ang nasabing programa. Kasi para lang po sa kalinawan ninyo, technically, talagang nandiyan po talaga si Miss Vice Ganda. Kaso nga lang, dahil si Vice Ganda kasi, ito pong PGT ay umi-ere sa TV5. Kung matatandaan po ninyo, ang TV5 po ay mas pinili ang Itbulaga. Binigay po yung slot na noon-time program dito po sa Itbulaga. Matapos magkaroon ng conflict no, sa GMA7 dun sa kanilang mga dating boss. So para ka naramdaman ni Vice kasi is pinagpalit sila at nilalagay sila sa panghapon. So dahil nung nalaman po ni Vice Ganda na yun nga, sa PGT TV5 po niya, nila sila mapapanood, hindi niya po tinanggap yung offer ng ABS. So this time, ayun nga, so here it comes, si Miss Catherine Bernardo na po ang isa sa mga masasabi nating pinakapuso ng nasabing PGT or Pilipinas Got Talent. Kasi ito na lang din naman nag-come out ang pangalan po ni Miss Eugene Domingo. So, dahil po dito, sa bawat stat or bawat hint po dito, bawat mga pangyayari dito, talaga nagte-trending at pinapasaya talaga ni Miss Catherine. At sa isang episode nga noong April 13, 2025, sa isang episode sa Pilipinas Got Talent, naging tampok ang nakakatuwang reaction ni Catherine Bernardo sa isang contestant na di umano'y kamukha ng kanyang dating kasintahan na si Daniel Padilla. Ang insidente ito ay nagbigay ng aliw sa mga manonood at naging usap-usapan sa social media. So, ito nga yung sinabi ni netong si FMG, panoorin natin. Kita nung si FMG, Raymart, sorry. Guess po? Ano gana ba kita yan? Hindi ka sa ito. Hair, say hair. Ito. So, Raymart, halos hindi magkandamayaw ang ilan sa mga viewers nga nitong PGT nang mabanggit nga na FMG ng tahasan na kung saan nasa tabi niya si Miss Catherine Bernardo ang pangalan ni Mr. Daniel Padilla. Sa kabila ng tanong ni FMG, pinanatili ni Catherine ang kanyang pagiging professional at game sa sitwasyon. Biro pa niya, Ronnie, sabi ko, hair, same hair, incognito. Ang kanyang magaan na pagpanggap sa biro ay nagpapakita ng kanyang maturity of sense of humor, lalo na't ito'y may kaugnay sa kanyang personal na buhay. Ang matatagdaang November 2023, kinumpirma ni Catherine at Daniel ang kanilang hiwalayan matapos ang 11 years na relasyon. At sa isang pahayag sa Instagram, sinabi ni Catherine that our love story began with respect and ended with respect. Hinikayat din niya ang kanilang mga tagahanga na huwag magkampihan at manatiling suportado sa kanilang dalawa habang sila'y nagpapagaling at sumusulong. Mula nung naghiwalay ang kanilang abala sina Catherine at Daniel sa kanilang mga proyekto. Si Catherine ay naging hurado sa Pilipinas Got Talent na lumabas sa Hello Love Again kasama si Adam Richards, samantalang si Daniel ay bida sa action drama na Incognito na kamakailan ay pumasok sa Nikon Saga. Ang insidenteng ito sa PGT ay mabilis na kumalat sa social media kung saan maraming netizen ang natuwa sa reaksyon ni Catherine. Marami ang humanga sa kanyang pagiging sports at sa kanyang kayang harapin ang mga biro na may kaugnayan sa kanyang nakaraan. Ang kanyang reaksyon ay naging inspirasyon sa marami, lalo na sa mga tagahanga ng Katniel na patuloy na sumubaybay sa kanilang mga karera. Ang nakakatuwang insidente ng Pilipinas Got Talent ay isang patunay ng pagiging profesional at positibong pananaw ni Catherine Bernardo. Sa kabila ng mga personal na pagsubok ay patuloy siyang nagbibigay inspirasyon sa kanyang mga tagahanga sa pamamagitan ng mga kanyang trabaho at magandang disposisyon. So ganito po, parang pinapakita lang dito ni Miss Catherine Bernardo na talagang na siya, she's totally healed and move on na talaga siya. Kasi para po, 'di ba, pumayag siya or naging ganun yung reaction niya nang banggitin niya na FMG yun. So talagang makakahanga din si Miss Catherine pagdating sa mga ganitong klase ng mga stunt or hit, 'di ba? Di naman niya akalain na banggitin ni FMG yung pangalan ng kanyang ex. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga comment reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates.
Hello, Katden lovers and Katden followers. Abay, mga suitors ni Miss Catherine Bernardo, unti-unti na nagre-reveal sa publiko. Angat po. And ngayong araw, pag-usapan natin si Catherine Bernardo dahil hanggang sa ngayon ay trending at pinag-uusapan pa rin ang pangalan ng isang Catherine Bernardo. Matapos nga, no, number 1 na mabanggit ni Miss Catherine Bernardo ang isang lalaki na tinanaw niya, no, sa kanyang interview. Walang iba to kundi ito pong isang doktor. And sa isang interview nga nitong si Mr. Kenneth na isang doktor, matapos i-admit ni Miss Catherine na first crush niya ito nung siya ay bata pa, sinabi po ilan sa mga interviews and online news na Catherine Bernardo's first crush finally surfaced after fans and the media search for and wide went back to the actress for school to find out who made her little heart beat fast. The search for Bernardo's childhood crush came about after she was asked during the April 6 episode of Pilipinas Got Talent, which she hosts, who her first crush was, to which she replied that it was a certain boy named Kenneth. Fans then began a rigorous search for Kenneth. So marami po talagang naghanap kung sino ba si Kenneth, with some of them going all the way back to her younger years as a grade schooler in Cabanatuan City. It was there that Kenneth Eason was located. A quick check found him as a nice-looking boy with her neat hair and cute smile. Add to the mix the fact that she grew up to become a successful doctor with good looks to boot. Went wild. And now Eason had his first interview. So, di ba parang nagkaroon pa siya ng interview dito? Pero alam niyo po ba, aside from that, sinabi po nitong si Dr. Kenneth, no, to be honest, siya din yung una kong naging crush, she said. Naalala ko sa kanyang masayahin siyang tao, kapag nakita ko siya talaga yung bright kid, syempre maganda, ayan. So ganito yung kanyang pagtatapat, ano, dito po sa kanyang interview. Pero mas pumukaw ng atensyon ng ilan sa mga reaksyon nitong si Donnie Pangilinan sa isang video clip na kumalat sa SOCMED. Sa isang video clip kasi na tila baga parang break po ng Pilipinas Got Talent, meron pong isang video clip na kung saan nakikita na talagang super titig itong si Mr. Donnie Pangilinan with Miss Catherine Bernardo, na halos parang mula ulo hanggang paa ata ang pagtitig nito kay Catherine habang may katext si Miss Catherine sa kanyang phone. Nakuha po ng ilan sa mga fans na naroon sa nasabing dito po sa nasabing studio, no. Kung matatandaan po ninyo, last April 18, 2024, napabalita na si Mr. Donnie Pangilinan ay nililigawan di umano si Miss Catherine Bernardo. OG says Sister Ella's call out chismis. So sinabi naman dito, parang binrake naman po ng kapatid nitong si Mr. Donnie Pangilinan na lahat ng mga nilabas ni OG, lahat po yon ay chismis lang. Wala pong ebidensya. Pero this time, nakikita natin na tila baga may paramdam na itong si Mr. Donnie. Pero, according po sa ilang mga source, na parang tinawag ni Miss Catherine Bernardo na bro, itong si Donnie Pangilinan, no? Katulad ng pagtawag niya sa ilang mga friends niya. Pag tinawag na kasing bro yan, ibig sabihin, hanggang dun lang yung pwede niyang may offer. Diba? So, kaya naman talagang kahit po sabihin na natin na si Donnie Pangilinan ang super titig dito kay Miss Catherine, pero grabe po yung pambabash na ginagawa ng ilan sa mga fans po ng Don Bell dito kay Miss Catherine. Kasi kung tutuos, hindi naman kasalanan ni Catherine Bernardo na gano'n yung pantitig sa kanya ni Mr. Donnie, diba? Hindi naman natin alam kung ano ba talaga yung nilalaman ng isip ni Donnie, kung bakit gano'n na lang ang titig na kay Catherine. Well, in fact, ang Don Bell po isa rin sa mga talagang inaabangan at napakarami ring mga fans ng Don Bell. Kaso nga lang, hindi lang talaga sila nabibigyan ng chance pa na magkaroon ng parang hindi pa nagkakaroon ng yung big break talaga. Yun talaga masasabi mo magkakaroon ng breakthrough yung kanilang tambalan. Dahil sabi nga parang mas nagiging effective kasi ang isang love team kapag po nauuwi sa totoong relasyon, diba? So yun po kasi yung parang connotation dito sa Pilipinas na kailangan maging magkarelasyon kayo para talagang tangkilikin kayo ng maraming tao, diba? So dahil po dyan, kung ano-ano po mga negatibong salita ang natatanggap ni Miss Catherine Bernardo towards sa fans po nitong si Mr. Donnie at Bel Mariano. Pero
talagang ikinokompara rin naman itong si Mr. Alden Richards, no, yung way kung paano niya patuloy na nililigawan si Miss Catherine. Kasi ito po yung mga suitors niya na sinasabi ng ilan na parang although may mga content po ngayon na hindi na talaga sila umaasa. Kasi according nga sa ilang mga parang columnist, no, na parang dito mo malalaman kung sino talaga yung mga loyal fans. Kasi may mga fans na parang pangkilig lang pala, no? Masisuportahan lang nila yung isang love team kapag kinikilig sila. Pero pag wala na sila nakikitang ayuda, ayaw na nila. So, anyways, ang pinakamaganda naman dito is talagang nananatili at pinipreserve ni Miss Catherine Bernardo yung kanyang pagiging single at talagang kinikilatis kung sino ba yung pinaka-best man para sa kanyang buhay ngayon, diba? At dahil dyan, narito